Oh, ito na naman po. Etong mga politiko kasama si Igan. Si Igan. Kilala niyo naman si Igan, no? Si Arnold Clavio. Si Arnold M. Arnold M. Clavio. Wala, nawala yung kay Arnold. Okay, ang sinasabi po ni Igan ay gutom na raw siya, no? Ang tagal daw ng impeachment, nagutom na raw siya tapos may dala-dala siyang Mary Grace. Alam niyo naman yung Mary Grace, di ba? Ah, Arnold M. Clavio. Ayan. Gutom na raw siya, may dala-dala siyang Mary Grace na take out mula po sa Mary Grace Restaurant. Hello! Okay. So, sa madaling salita po, naiinip na raw si Arnold Clavio. Ang tagal naman ng impeachment, gutom na ako. So, ang tanong ko nga ron kay Arnold Clavio, sino ba ang gusto mong kainin? Alam mo, sino kaya ang gustong kainin ni Arnold Clavio? Ha? Tapos tinignan ko yung mga Instagram ni Arnold Clavio, grabe, no? Mas marami pa po ang banat ni Arnold Clavio. Halos araw-araw pong binabanatan si Sara Duterte, no? Bahagi yata to si Arnold Clavio ng taga-Bira. Yan, ganun talaga eh. Si Arnold lahat po, alam nyo po, lahat po ng mga tao na may near-death experience, karamihan, nagbabagong buhay. Ito lang po, ang tanging si Arnold Clavio lang po ang may near-death experience na tinuloy pa rin po yung kanyang kalokohan. So sana matuluyan ka na. Hello! Sana matuluyan ka na, Arnold. Na sa kabaitan mo, sana makuha ka na ni Lord. Tsaka yung mga sinasabi niya, parang parte talaga siya ng kampanya laban kay BP Sara. Kasi ang atake ngayon ng mga politiko, ang atake po ng mga politiko ngayon kay BP Sara, yung karagdagang mga piatos, mga Mary Grace piatos. Paulit-ulit na lang kayo, no? Kaya bahagi si Arnold Clavio ng atake na yan tungkol sa Mary Grace Piatos. Ang sabi ko nga, paulit-ulit na lang kayo. Lahat ng Pilipino na ipaliwanag na po ng mga vlogger yan, no? Lahat po ng Pilipino alam na natin sa pamamagitan po ng pagpapaliwanag ng mga vlogger kung bakit po may mga aliases na Mary Grace Piatos. Ngayon, alam din po nila yan eh. Alam din po yan ng mga mambabatas at lalong alam po yan ni Arnold Clavio. Doon nga tayo nagtataka eh. Alam na nga nila, alam na ng mga Pilipino dahil pinaliwanag ng mga vlogger pero pilit pa rin nilang pinalalabo. So baliktad po ang nangyayari, no? Ang nangyayari po sa Pilipinas, yung mga vlogger na po yung tagapagpaliwanag. Tapos yung mga politiko po natin yung tagapagpalabo. Kasama po yung media na nire-represent nito ni Arnold Clavio. So wala talaga tayong aasahan dito kay Arnold Clavio. Ang tanong lang, nag-sorry ka na ba, Arnold Clavio? Tinanggap mo na ba publicly na nabuntis mo si Sara Balabagan? Baka gusto mo namang no? Baka gusto mo namang akuin para naman yung anak mo kay Sara Balabagan ay makita naman niya na naging proud ka sa kanya, no? Hindi yung hanggang ngayon hindi mo yata ina-acknowledge. Bago ka sumausaw diyan, Arnold Clavio, ayusin mo muna yung sarili mong mga bahaw mo. Arnold M. Clavio. Okay. Representative Jude Asidre. Nag-react po siya sa sinabi ni Cynthia Villar. Sabi po ni Cynthia Villar, minamadali niyo yung Senado, ganun din, no? Same as Senate President. Gaganda ng dumaan. Minamadali niyo yung Senado na kayo ay magkaroon na tayo ng magkaroon na ng
Hindi, wala po rito yung kaya ko lumilingon for security, hindi po. Pag may napapadaan po mga chiching, yun nakikita nyo yung mga sa mata nyo, sa mga kabilang mata nyo na may paparating na chiching o may dumaan na chiching. Siyempre, appreciative tayo sa beauty. Kaya, yun lang ang problema natin. Marami tayong distraction. Sagot ni Asidre na ang sabi, bakit hindi nyo minadali yung pagpapasa? Di ba? Nagpatumpik-tumpik kayo ng ilang buwan tapos nung pinasa nyo, gusto nyong madaliin. Sabi naman ni Asidre, hindi raw sila nagmamadali kasi pagmamadali daw yung ginawa nila. Pagmamadali yung ginawa nila kasi nga imbes na inisa-isa nila na isa lang, inano na lang daw yung pinag-isa na lang daw doon sa ikaapat para mabilis napipirmahan. O, di ba? Hindi ka ba mapapatingin man lang pag mga ganun ka pag mga ganun kagaganda yung mga dumada. Ang gaganda. Okay. Tsaka walang Pinoy, no? Wala na. Kahit mga turistang Pinoy, walang dumadaan. Okay. Sabihin natin, no? Kasalanan nyo eh. Hindi nyo minadali yung sarili ninyo. Tapos, mamadali nyo yung Senado. Parang ganun po yung contention. Ganun po yung debate ngayon ng mga senador tsaka mga congressman, eh, di ba? Sino yung nagde-delay? Eh, hindi naman nila dinelay. Halimbawa, pinasa nila yan noong December. Wala pong dahilan si Chis Escudero at sino mang senador na sabihin na, teka lang muna, di ba? Eh, hindi eh. Pinatagal ninyo eh. Ngayon, yung katwiran nila na hindi naman daw dapat madaliin yung pagano. O, kita nyo, kayo nga nangangatwiran ng ganun. Eh, diyan din po yung katwiran ng mga senador. Hindi rin dapat minamadali. Lalo na yung impeachment. Sila po ay tatay yung mga judge. Horado sila. Kinakailangan nilang ayusin maigi. Okay. Iba po yung manyakis sa appreciative sa beauty. Ang manyakis po, yung may gagawin ka. Wala po sa akin problema yan. No? Kasi ang tanda ko ba naman, wala naman talaga akong minanyak. Sana walang pumalag na mga namanyak ni Badong. Okay, eto na lang po. So, sa pangwawakas po natin, dahil nga po napakahusay ni Marcos, no? Napakahusay po. Hindi ako, alam ko naman biro lang yan ang pagsasabi nyo na yan. No? Okay. Kita nyo naman. No? Ay, hindi pala to. Sana ba to? Sa ating huling topic, na maliit na topic, nawala ako. Ito po, mayroon pong gustong lutasin ng ating Pangulo. Ayan, no? Marcos government studying solutions to address recent global changes. Antindi ni Marcos, no? No? Sa tindi po ng talino ni BBM, no? Napakatalino po niya. Ngayon po, ang balak ng lutasin ni BBM, hindi lang po problema ng Pilipinas. Problema na ng buong mundo. Putang tindi mo, BBM. Bilib na bilib ako sa iyo. Kaya papalakpakan na naman yung mga BBM vloggers, BBM. Buong mundo, makikipag-usap daw siya kay Donald Trump. Nok ng pupa na. Ibang klase ka talaga. Ibang klase ka talaga. Buong mundo na. Ha? Buong mundo. Global changes. Tindi mo. Kaya kinakailangan niya makausap si Donald Trump. Baka siguro magsasuggest siya na eto ang gagawin natin sa buong mundo. Utya, bilib na bilib. Nakakabilib ang presidente ng Pilipinas. Okay. Lacson, Marcos back alyansa para sa bagong Pilipinas. Courts, Kamsur vows to purge corruption. Okay. Mga kandidato po ng bagong alyansa
para sa bagong ay Alyansa para sa Bagong Pilipinas, nagsabi po nila na tatanggalin nila yung korupsyon pag sila nanalong mga senador. Ito po ang aking katanungan. Hindi rin ko na po kinakailangan magpaliwanag. Talaga, tatanggalin niyo yung korupsyon? Bakit kayo tumakbo kay BBM? Di ba? Alam po ninyo, ipokrito po ang mga taong nagsasabi na tatanggalin nila yung korupsyon tapos tatakbo sila under ng administration na sangkatutak ang issue ng corruption. Hindi nyo po ba nababalitaan yung issue ng corruption? Ngayon po, ang pinaka-latest, yung pong PhilHealth, yung corruption po ng PhilHealth Fund na may pondo na pala, popondohan pa ng PhilHealth Fund. Yun lang po ang masasabi ko dyan.